ano yung talagang nagtulak talaga sa'yo na it's time to to stop sa kanila, yung lalayo ka sa kanila? Na-realize ko po noon dito na oo nga po, natulungan ka po nila, nakilala ka po sa social media, pero ayan, may kalab shoutout. Isang magandang araw, isang magandang tanghali po sa inyong lahat. At narinig naman ninyo sa aking intro. At dito nga ay si Arjin ay antay kalingap na. So, hindi naman may pagkakaila. At ayun na nga, at nagpa-interview dito kay Joel Salcedo. Pero doon sa interview ni Joel Salcedo ay naitatapik na nagtatanong siya patungkol dito sa kalingap. May kulang, Joel Salcedo. Okay lang siguro mag-interview ka. Malasano din ay tinanong mo, ano ang kadahilanan? Bakit siya binitawan ng scouter na sa Edo? Tanungin mo muna. No, hindi yung ang tanungan mo ay ano pumasok sa isip mo? Bakit nadesisyonan mo nang umalis? Bakit tuluyan ng ayaw mo na sa kalingap? Tinanong mo muna din sana, bakit siya binitawan na? Bakit hindi na siya tinutulungan? No? Kasi ang buong katotohanan, Joel Salcedo, siguro nag-research ka muna. Hindi ba kita binabanatan? Opinion ko lang dito. Magbibigay lang ako ng opinion dito sa pag-i-interview mo. Ang buong katotohanan, bago pa umalis si Arjin, yan ay hindi na binablog ni Edo. Ito ha, pakirinig ko muna ha, teka. Ano yung talagang nagtulak talaga sa'yo na... Ano yung nagtulak na umalis? Wait ha, teka muna, mali yung intro mo. Mali yung tanungan mo, ha? Ano yung talagang nagtulak talaga sa'yo na it's time to to stop sa kanila, yung lalayo ka sa kanila? Ano yung talaga yung nabuo yung siguro I mean yun hindi naman yun agad-agad parang may mga pagpapasensya pero ano yung nag-stop talaga sa'yo na okay hanggang dito na lang talaga? Ano raw yung nagtulak kay Arjin para stop na siya sa kalingap? Ano yung nagtulak? Ano yung nasa isip niya? Bakit it's time na to iwan yung kalingap? Teka muna. Alam mo, ito sasabihin ko sa iyo. Sana nag-research ka muna. Inalam mo din muna, tinanong mo din sana, ano ba ang ginawa mo? Kung bakit ka nababas ng mga viewers ng kalingap? Ano ba ang nagawa mo kung bakit hindi ka na tinutulungan ng kalingap o ng scouter mo? Ano ba yung mga pagkakamali mo? Ano ba yung pagkakasala mo? Ano ba yung nilabag mo? Ano ba yung violation mo? Bilang ikaw ay beneficiary. Tinanong mo sana kung ano yung mga ginawa niya. Gusto mo isa-isahin natin? Joel Salcedo. Ito wala naman. Opinion ko lang to para din alam ninyo. Kasi si Arjin po ngayon ay nag-aaral na siya and may boarding house ng tinutuluyan sa tulong ni Ninang Berry. No, salamat naman at kayo ay tumutulong. So malaking bagay po yan. Malaking bagay yan. At talagang mahirap tawaran yan. Yung ganyang mga ginagawa niyong pagtulong. Ito, na-appreciate natin yung mga ginagawang tulong ng kapwa. Malaking bagay po yan. Ito, ang aking opinion lang muna dito ha. Hindi sa ako nakikipag-diskusyon na nakikipag-awayan. Sabi ko nga na itanong mo din, ano yung mga nilabag mo, naging violation mo, ano yung dahilan, bakit hindi ka na nga tinulungan ng kalingap at pinabayaan ka na? Iyon sana isang tanong. Alam mo, ito ay paliliwanag ko para sa kaalaman din ng lahat, para sa kaalaman din ng grupo mo nila Salcedo. Unang-una, tinutulungan siya ni Edo. Ano yung isang paglabag na ginawa ni Arjin? Para sa kaalaman mo, Joel Salcedo, para alam niyo. Dapat inalam niyo, nag-research kayo. Unang-una, sa mga beneficiary, hindi inaalaw, hindi pinapayagan na sila ay gumawa ng isang YouTube channel para doon ma-expose, doon mag-live, doon mag-update, doon mag-ano-ano, magpara-shoutout, bawal. Sa isang beneficiary ng kalingap habang sila ay tinutulungan. Mapapanood lamang sila sa vlog ng scouter ni Edo. Number 1 yan. Ano ang ginawa? Gumawa ng YouTube channel na hindi na ito naaprobahan ng scouter. Pangalawa, no? Yan yung una na binabawalan na gumawa ng channel pero gumawa ng channel at ito ay hindi alam ni Edo, hindi na-aprobahan ni Edo. Kaya nga sabi ni Edo, wala siya kinalaman dyan. YouTube channel naman si Arjin. Actually, hindi ko po yung pinapayagan si Arjin mag-YouTube, at yung ganyan na hindi ko support yung sa channel niya. Actually, hindi po yun, bawal po yun. Bawal mag-vlog pagka tinutulungan kasi syempre, bakit ka magpa-vlog? Diba? Tinutulungan natin, ibig sabihin, hindi niya na tayo kailangan. So, dyan po tayo, medyo against tayo dyan kay Arjin sa ano niya ngayon. Sana hindi niya na masyado yan. Kasi bawal po talaga sa kalingap. Kahit isa po tayo sa pinakamatagal sa kalingap dito. Alam po natin ang rules. Depende na lang po kung sinabihan kayo na yan, binigyan kayo ng go signal ni Kalingap Rob or ni Kuya Bal. Opo, bawal maging matigas ang ulo dito. Follow tayo sa rules. Ayaw kong maging issue yung mga ganyang bagay. So ito na, nagla-live sa kanyang YouTube channel. Anong ginawa? Nagkakaroon ng online solicitation.
naglalapag ng GCash sa comment section. At doon sinasabi pwede kayong mag-send ng donation. Bawal yan. Bakit mo ginagawa yung mga bagay na yan na alam mo naman ikaw ay tinutulungan ng iyong scouter, tinutulungan ng kalingap, hindi pa ba sapat? Bakit ginagawa mo yung mga bagay na alam mo ito ay bawal? Bawal mag-YouTube, bawal na bawal sa kalingap ang online solicitation. Pero ginagawa niya habang nakalive, naglalapag ng GCash number sa comment section. Ang mga gusto willing magbigay, send through GCash sa kanyang GCash. Bawal yun. Doon nag-umpisa ang malakalbaryong pangbabas. Joel Salcedo, eto na. So dahil, ano sabi niya? Ano sabi niya? Nag-live ulit, nag-upload ng video. Ano gagawin ko? Nagme-makeup siya. Ano gagawin ko? Ay, nag-aaral ako siya nakukuha ng pang-ano ko, ng pang-tuition ko, ng pang-gastos ko. O kayo naman, sobrang naman kayo. O, may mga video clip tayo niyan. May video clip tayo niyan. Doon nag-umpisa ang lahat-lahat. Dapat nag-research kayo at tinanong mo muna, ano ba ang dahilan? Bakit tuluyan ka ng hindi na tinulungan? Ikaw ba ay nakagawa ng isang paglabag? O bakit nga ba ikaw ay binabas? Yun dapat ang mga tanungan. O, ito. Doon nag-umpisa. Na pinipilit niya paano ang aking pag-aaral. Saan ako kukuha? O, na habang nagme-makeup, medyo tumaas yung kilay ng mga viewers. At doon, kasi nga, siya pa yung maangas, siya pa yung matapang. Tama ba yun? So, ini-explain lang sa kanya, pinaliliwanag sa kanya, nagtaasan yung kilay ng mga viewers kasi nga hindi maganda yung kanyang pagdepensa. O, ito na. Ano pa himahimayin pa ba natin? Bilang beneficiary, ikaw naman ay walang patagong pera sa scouter. Kung tulungan ka, salamat. Kung hindi, salamat. Kung may maibigay, salamat. Kung wala, ay salamat. Maghihintay ka na ikaw ay bigyan. Anong ginagawa? Magta-chat kay Kuya Edo niya. Or in-interview ni Kuya Edo niya. Ano ang sabi doon sa live? Nahiram na pera pabayad sa kanyang mga kautangan. Di umano ay may mga utang. Isa-isayin pa ba natin yon? At doon hinahabol na malapit na daw ang kanyang bayaran sa school. So doon, ang sinasabi ng mga tao, kapag mayroong mga ganyan, mga kaunting bayarin, huwag iaasa sa scouter. Magsariling sikap siya naman ay may magulang. Bakit hindi tulungan ng magulang? Sa mga kakausning panggastos o kausni na gastusin, bayarin, huwag iasa sa scouter dahil ang scouter, maghintay kung kailan ka bibigyan, maghintay kung merong may tutulong, kung wala ay wala, kung meron ay salamat. Pero anong ginagawa niya? Ultimo pa, bayad di umano sa utang. Baon na raw sa utang, hinihingi niya kay Edo, ha? Harap-harapan niya, nasa live yun. Sa vlog yun ni Edo. Sumunod, ano pa? Sabi niya, malapit na daw yung kanyang bayarin. Live yan, live. Gusto niyo, kunin pa natin yung live, ha? Pangatlo, na doon yung di umano ay magtatangka magpakamatay. Dahil di umano ay nagkulong doon sa kwarto. Nandun ini-interview at umiiyak. Marami yan, ha? Marami yan. Isa-isahin pa ba natin? Ano pa? Di umano, ha? Ito, ganap sa Almol. Nararampa ang mga model ng Velvet Box, hindi nakarampa ang Carla dahil di umano itong si Arjin ay pakilasa at itinakbo sa ospital. Pero, okay naman. Bakit simula nung hanggang ngayon hindi nagkakasakit? Kung kailan may ganap, rarampa ang Edo at Beyonce at ang Carla, siya naman labas na labas na di umano may sakit. Kinabukasan ay okay na at nag-iisa naman ulit doon sa apartment. Dapat marami yan eh. Maraming mga issue, maraming mga kadramahan. Dapat yun ang tinanong mo. Isa sa mga kadahilanan kung bakit siya nababa sa mga eksena na mga kaikikan. Nando ko natin natatandaan niyo yung isang vlog yan, magpapakamatay. Sinamaan ang pakilasa, ano bang ang kwento noon? Bakit nga ba yun ay nandi umani nagkulong sa kwarto at kinatok lang daw siya ni Carla? Kaya siya ay nakalabas. Siya rin naman magpapakamatay. Nagtangka na raw siya magpakamatay. Meron yan. Sige. Ano natin, ha? Ano yung naging Na-realize ko po noon dito na, oo nga po, natulungan ka po nila, nakilala ka po sa social media, pero yung kapalit naman po, alam ko naman po sa sarili ko na pag about po sa social media is may basher po, hindi naman po yung mawalan. Pero yung kada vlog na lang po sa'yo, issue na lang po nila lahat. Kaya ka nga nababas dahil nga ang dami mong mga eksena. Una-una lang gumawa ka ng YouTube channel, bawal yun. Doon sa paggawa mo ng YouTube channel, naglalapag ka ng GCash account, GCash number, at doon merong solicitation, bawal yun. So inalmahan nyo ng mga tao at sinabi ni Edo na hindi niya ina-aprobahan yun. Pero umalma ka doon at sabi mo, anong gagawin ko? Pag ganun yung ano mo, anong gagawin ko? Paano naman ako? Siyempre nangangailangan din naman ako ng panggastos. Gumaganon ka. Isa yun sa inalmahan ng mga tao. Kaya tuloy-tuloy yung pangbaba sa iyo. Ngayon, marami kang marami kang error no? Kaya, tanungin mo din ang sarili mo, bakit nga ba? Nababas ka. Sa dinami-dami naman din ng mga ibang mga tinutulungan na beneficiary, hindi sila masyadong abusado. Lumalabas kasi na abusado. Ito si Arjin.
na ayaw maghintay, na kusang tulungan. Nadait pa ba yung kala mo ikaw ay merong patago? Real talk naman ito talaga. Ito naman talaga yung totoo. Hindi tayo po pwede magliligoy-ligoy. Lumalabas na pagka ikaw, meron pangangailangan, halimbawa, di umano, may utang ka, may babayaran ka, hindi hingi mo kay Edo. Pero hindi obligasyon yan. Bakit hindi mo sabihan sa iyo magulang, ma, pa, may babayaran tayong utang, gawan nyo ng paraan. O bakit? Pero ang ginawa mo doon mismo kay Edo. Uy, Edo, ang dami ko ng utang. Kailangan ko na mabayaran. Bakit? Obligasyon ba yun? Hindi kailangan sagutin ng isang scouter lahat kung ano man mayroong pagkakagasto sa buhay mo, pati mga kautangan mo. O bakit ka nababas? Nababas daw sa kay kuya. O sino kuya? Kuya Edo. Kada tingin ko lang po kay kuya ay nababas na po kasi po may gusto daw po ako. Kada tingin ko kay kuya ay nagbabas na po kasi may gusto daw siya kay Kuya Edo at malaki Yun po yung binabato nila sa akin. Grabe daw po ako makatitig. Tapos, Kasi lagi yung binabato kasi nila na yun na nga eh. Oh, tinan mo nung ikaw ay sabi ay sinama ng lasa. Ganap na yun, may ganap doon. Na si Edo, si Beyonce, si Carla rarampa sa Velvet Box kasi mga model sila. Natuloy ba? Hindi. Hindi naka-atin si Carla kaya galit na galit yung mga tao sa iyo. Dahil doon sinamang ka di umano ng lasa at hindi ka na makaugapay pa. Hindi ka na makatayo pa. Pero ang isang tao na talagang wala nang pakialam pa sa buhay dahil sa sama na ng nararamdaman o sa wala nang malay, hindi na kakayanin pang makalalambitin sa balikat, sa batok. Paubaya na yan. Pero nung ikaw ay binuhat ni Edo, nakatudo, bitin ka sa balikat, nakatudo gayon ka sa balikat ni Edo. Ang isang tao, kapag ito emergency at itinatakbo sa ospital ng paypay ang katawan niyan, paubaya na yan. Pati ulo. Lawit na. Lawit na. Isipin ninyo, sumula second floor pababa, ang sikip ng hagdan, buhat-buhat ka ni Edo. Gaano kalaki ang katawan ni Edo? Mas malaki pa yata ang katawan ko kay Edo. Buti kinaya ni Edo. Oh, pero habang binubuhat ka, nakalambitin kang hawak sa balikat ni Edo. Ibig sabihin nun, may malay ka, ibig sabihin nun, kaya mo pa, control mo pa ang sarili mo. Pero, ano nangyari? Naka-attend ba si Carla sa Velvet Box? Sa rapahan, hindi. So doon, nagkaroon ng pangbabas, panguusig sa iyo, kasi kaya mo naman palang lumambitin, kaya mo pa pala, may lakas ka pa, may tibay ka pa, at may ulirat ka pa. Kaya mo pang humawa, kaya ka nababas. Ito binabalikan lang natin. Kasi dapat tinatanong ninyo, ano ba kasalanan mo, nilabag mo, violation mo. Pero hindi ko lang alam kung may naitanong sila Joel kasi hindi ko naman natapos yung video at ang haba. Ito kay Joel Salcedo, ito ay aking binalikan lang. Ang kadahilanan kung bakit nga si Arjen ay tuluyan ng pinabayaan ng Kalingap. Dahil konting kibot, ultimo mga kautangan, iniaasa niya kay Edo. No? Iniaasa niya lahat. Tuition free. Ano pa? Pero simula nga na hospital yan, simula nun hanggang ngayon, hindi na nagkasakit. Nang siya wala na sa Kalingap. Pero no panahon yan ay nasa Kalingap, maya't maya lagi may sakit. No, lagi siyang masama ang katawan. So, ang Edo pupuntahan, dumating pa doon sa sukdulang, di umano'y wala nang alam na, wala nang ulirat. Nandun na, parang nagdideliryo na doon sa kwarto. Ay, anong nangyari nga? Nung binuhat naman, kaya naman palang kontrolin yung sarili na magdalalambitin kay Edo. Kaya naman pala. Ay, bakit? Imposible na hindi mo nang naitayo ang iyong mga paa. Kung yung kamay mo ay ikakapit mo pa ng mahigpit, kapit ako, ano pa yung paa mo? Ano yun? Wala nang malay yung paa, manhid? Ay, yung kamay mo nga, nakakapit ako ka pa nga kay Edo sa pagyakap Pero after nun, wala ka na sakit hanggang sa ngayon. Ano, akala ko ba may sakit ka? So, walang findings. Yung ano nga, binala ng doktor, hindi ko alam kung anong sakit. Ay, what baga? wala ka daw. Oo. Kasi lagi yung binabato kasi nila na wala ka daw siyang loob. Which is, ano bang Yung lumalabas niya na wala siyang utang na loob. Bakit? Kasi kung hindi, dahil sa Kalingap, kung hindi ka, dahil kay Edo, hindi ka makikilala. Kung anong meron ka tinatamasa sa ngayon, sponsor ngayon, na nag-aaral ka sa ngayon, kung ano man yung merong nakamit ka sa ngayon, dahil yan sa Kalingap. Na ikaw ay mula nang makilala ni Edo, nagkaroon ka ng sponsor. At kung hindi dahil sa Kalingap, wala din itong mga to, sila Joel Salcedo, Arjen. Wala din si Ninang Berry, wala din. Dahil ang mga yan, dahil yan sa Kalingap. Nang ikaw ay na-vlog, nakilala, ayun na, nagka-sponsor ka, nakakapag-aral ka sa ngayon, yan ay dahil sa Kalingap. So, dapat, dahil ikaw naman ay dating beneficiary ng Kalingap, kung sasabihin na parang wala ka ng utang na loob, hindi humingi ng utang na loob ang Kalingap. Ano? Papaalala lang natin, ang Kalingap hindi humihingi ng utang na loob. Hindi humihingi ng utang na loob. Pero, bila ikaw ay dating beneficiary
ipagpapasalamat mo pa rin yun. Dahil, kung hindi dahil kay Edo sa Kalingap na ikaw ay na-vlog, hindi ka makikilala ng Ninang Berry. So ngayon, gusto nilang gawin para gawin ni Arjin para pagbayaran yung utang na loob na yun or yung para walang hinihinging utang na loob, hindi humihingi ng utang na loob dahil ang Kalingap ay kusang tumutulong. Huwag kayong mag-focus dyan sa salitang utang na loob. Ang inyong tanungin, ano ang nilabag niya, ano ang ginawa niya, bakit siya nababas? Dahil sa pulsa mula, marami siyang mga kaikikan, marami siyang mga issue. Nangungutang, tapos ngayon, tatawag, mag-chat kay Kuya Edo niya, ibablog ni Kuya Edo niya, doon sasabihin niya na, Kuya Edo, dami ko ng utang. Manghihingi siya ng pambayad. Pati pambayad sa school, hindi obligasyon ng isang scouter, lahat-lahat nasagutin anumang mga pagkakagastusan. Dahil siya naman ay may magulang, hindi baldado ang magulang, bakit hindi magsumikap yung magulang? Magtinda ng mga kakanin. Mga gulay-gulay, lutong gulay, ilako. Yung maliliit na hipon, alam nyo, sa totoo lang, yung mga pinong hipon, nagagataan mo or itutorta mo yon para ukoy. Ang dami nun dyan. Kasi malapit sa dagat. No, ang dami nun dyan. Itorta nyo lang yan, benta ninyo, may kasama suka. Suka templado, parang ukoy. Ano ba tawag doon nga? Oo nga, yung mga ukoy, yung mga hipong maliliit, ang dami nun. Mga gabi, ginataang gabi, gulay na gabi. Ang daming gabi dyan. Mga ginataang kamansi. Itakal-takal na nila, ilagay na nila sa plastic, ilako-lako nila 10 pesos, isang order. Nakakasurvive. Bakit hindi magawa ng magulang? O, di ba? Akala ko ba may sakit si Arjin? Bakit simula nang siya ay na-issue doon sa pagkakabuhat kay Edo naglalambitin, ay hanggang ngayon ay wala nang sakit. So, ibig sabihin, nung time na yon, noon lang, sumarga ang sakit. Ay, kung kailan may ganap, itong mga sa Velvet Box, hindi naka-attend dahil nga dito kay Arjin. Oh, ang isang tao lang, kung bakit, ito guys ha, kung bakit kasi nababas. Kasi nga, isang dahilan kung bakit nabas ng sagad si Arjin, shout out kay Salcedo. Ito wala naman, opinion ko lang naman to. Ito patungkol kay Arjin lang naman to, hindi naman patungkol sa pagkatao ni Joel Salcedo. I-clear ko lang. Isang pagkakataon na matindi yung pangbabas kay Arjin, Joel Salcedo, alam mo kung alin? Yung siya ay, di umano'y wala nang ulirap di umano. Doon sa second floor sa apartment na ito ay binubuhat. Noong una hindi makausap. Nung binuhat, yun naman pala may ulirap. Naglalambitin doon sa liig ni Edo. Nasabi ni Edo, humawa ka, baka tayo malaglag. Tudo lambitin ng dalawa kami ng yakap ng gano'n. Ang isang taong masama ang lagay, critical ang lagay, paubaya, nalawit na ang katawan niyan. Lupay-pay. Pero bakit siya kapit ako? Kaya doon hindi mo nyo masisisi ang viewers. Hindi naka-attend si Carla, mas inuna yung emergency. Di umano nga emergency. Kaya doon siya sukdula na nabas. Oh. Tapos kinabukasan, balikan doon ni Edo, nag-iisa lang siya. Oh, nag-iisa. Okay na, nakakangiti na. Oh, okay na, maayos na. So, parang magic. Yun lang, ito lang. Ang akin lang naman, dapat nag-research kayo. Kasi ito yung mga kadahilanan kung bakit siya hindi na natutulungan. At ang buong katotohanan niya na ito ha. Si Edo mismo yung nagsabi na hindi na niya ibablog. Ayaw na ni Edo. Ang buong katotohanan, bago pa si Arjin nagsalita, nagsabi na ayaw na niya, hindi na siya. Huli na. Nauna na si Edo nagsalita na hindi na niya para vlog. Yan. So, no choice. Kaya siguro ang Arjin na, walwal. Naghahanap na ng mga mag-aampon. So, kung saan may live, mga antay nandun na nasa live chat nakatambay. So, siguro kumukuha ng atensyon. Pero yun yung buong katotohanan, hindi totaling iniluwa, hindi totaling talagang basta na lang inabandona or iniwan. Marami kasi siyang mga kaikikan. Marami kasi siyang mga nagawa na ito ay ikinagalit ng viewers. Unang-una na nga lang sa paggawa ng YouTube channel na hindi na-allowed na ang isang beneficiary ay gumawa ng channel. Doon sa live chat naglalapag siya ng GCash number. Nanghihingi ng mga pera. Bawal yan. Kaya ngayon, ang masasabi ko lang, dahil ikaw nandyan na, may umampo sa'yo, may nag-aalaga sa'yo. Ito wala naman masama. Kinikwento ko lang, yung aking mga nasaksihan. Walang masama dito. Dahil meron naman na nagmamahal na sa'yo, may sponsor ka na, pinag-aaral ka na, magpakabait ka. Huwag kang matigas ang ulo or magiging palaban or parang nanunuwag. Yun, iwasan mo dahil isang pagkakamali mo, baka mawalan ng gana sa yung sponsor mo, mawalan ng gana si Ninang Berry sa'yo. Dahil hindi lahat ng tao ay kakayanin lagi ang pagpapasensya at hindi sa lahat ng oras ay nandiyan na laging malawak ang unawa, magiging mabait ka. Huwag kang gagawa ng isang hakbang na masyado kang demanding. Ninang, kailangan po ng ganito, kailangan po ng ganito, kailangan ng ganyan.
ikaw ay may magulang, tulungan ka din ng iyong magulang sa pag-aaral, huwag pakaasa sa sponsor. Dahil ang sponsor hindi sa habang buhay, hindi sa habang panahon, lagi nandiyan na nakasagip sa kagipitan. Magpapakabait ka at ipakita ninyo na kayo ay nagsisikap. Yan ang pinaka-importante. At nakikipagtulungan ng magulang mo sa mga sponsor para sa pag-aaral sa iyo. Totoo ito. Wala dito sa, hindi ko naman inaaway Hindi man ako nangaaway. Ito yung totoo. Ipakikita ninyo sa sponsor na kayo ay kumakayod. Hindi kayo asa na lamang sa sponsor. Yun. Para maganda naman ang inyong record. Yun lang. Ito pa, hindi masama ito. No. Binalikan ko lang. Kadahilanan kung bakit siya nababas. No. Tuloy. Ito lang. Sabi nila na tumatalog siya ng utang na loob. Kung hindi pa ba enough yung pasasalamat na ginagawa mo? Ano kaya salamat? Hindi, wala. Huwag ka mag-focus doon. Kay Joel Salcedo, huwag ka mag-focus doon. Na parang lumalabas ditong masama pa ang kalingap. Hindi man humihingi ng utang na loob ang kalingap. Ang dahilan niya kung bakit nga yan, parang nawala na ng gana din sa kanya at hindi na siya tinutulungan dahil din sa mga pang-aabuso niya, abusada. Isipin mo ha, mangungutang. Tapos ngayon, sasabi kay Kuya Edo niya, Kuya Edo, dami ko ng utang, kailangan ko nang mabayaran. Tapos Kuya Edo, kailangan ko mabayaran yung tuition ko. Tapos bukod pa yung nilalapag niya ng Gcash number sa kanyang live chat sa kanyang channel. Kasagsagan siyang beneficiary, tinutulungan ng kalingap, gumawa naman ng YouTube channel at doon naglalapag ng Gcash account. Kasagsagan tinutulungan ka, hindi pa ba sapat yung tinulong sa'yo ni Edo? O kung gano'n din lang, aba hindi, huwag nagtulungan. Di ba? Dumidiskarte ka pala ng sarili mo. Ay, bawal yun. Sa isang beneficiary, may mga protocol. O, di ba? Alamin niyo muna kung bakit, ano ba ang ugali niya. Kasi, alam ko na dyan naman kayo na sumasalo. Dito kay RJ, sinasalo niyo. Alamin din muna ninyo. Ano ba yung mga ginawa ni RJ? Bakit ba tuluyan na talagang parang pinabayaan na siya, hindi na siya tinulungan ng kalinga? Alamin niyo muna. Para, sa ganun, may idea kayo. Ganun pala. Kasi baka mamaya, nagahari kila Joel Salcedo. Yung sabihin na nating palibasa ay talagang anti-kalingap sila. So doon, mulat sila doon sa, parang inapi. May inapi, basta may umalis, may inapi, kinawawa, pinagkakitaan, mulat sila doon. Pero, alamin niyo muna na, ano ba kaya ang ano ni Argin, ang status nito talaga? Ano kaya ang mga ginawa nito? Bakit nga ba ganun? Alamin niyo muna. Kasi, yun nga, ang sabi ko nga, dapat stay humble, Argin. Pagka ikaw ay, iwas-iwasan mo yung masyado taratita at talabisan ng bibig. At ang iyong magulang makipagtulungan sa mga sponsor, hindi konting kibot, pag may bayarin, may problema, may utang, takbo sa scouter. Naging ka kasi abusado ka ayun na guys, abangan nyo ako sa akin next video. Binalikan ko lang naman kasi baka hindi alam nila kung ano ang record nito ni Argin. Baka hindi nila alam kung anong record nito. Umpisa pa lang na noong gumawa ng channel, tapos doon sa live chat, naglalapag ng Gcash, nagdi-discard siya, nangihingi ng mga pera-pera. Ay, ginawa din niya kay Edo. Kuya Edo, ang dami ko ng utang, kailangan ko ng bayaran, nahingi siya ng pambayad. Kuya Edo, kailangan ko na ng pambayad sa tuition. Hintayin mo. Nabigyan ka. Tsaka mga magulang mo, pakilusin mo, pagalawin mo. Yun lang, guys, Yun, abangan nyo ako sa akin next video. Opinion ko lang yan at para ipinalam ko lang kung ano bang record ni Argin. At hindi pa yan, marami pa. Pero ayun na guys, abangan nyo ako sa akin next video. Pakiclick naman po na thumbs up.